na akong takutin. Gagawin ko kung ano gusto ko gawin at wala akong pag-alam! Kahit magkagulo pa tayong dalawa. Sinunog nyo ang squatters area na tinitirahan ni Totoy? Hindi ba inutos mo na resbakan namin siya? Si Totoy lang ang gusto kong gantihan ninyo. Wala sa usapan natin na mandadamay kayo ng ibang tao. Ano ba pakialam namin sa ibang tao? Kung madamay man sila, baliwala yun. Kaya huwag mo kami sigawan dahil tumutulong na kami sa'yo. Kung ganito rin lang ang gagawin ninyo, huwag nyo na akong tulungan. Huli na. Para tsapwera mo may sa laban nyo kay Totoy. Nalulumpaan na kami. Di na pwedeng bawiin yun. At kung may madami pa ibang tao sa pagganti natin sa Totoy na iyon, hindi may iwasan yun. Basta! Huwag kayong kikilos na hindi ko alam. I'm warning you! Mag-aaway-aaway lang tayo pag hindi nyo ako susundin! Ano gusto mo? Away? Simulan natin! Huwag nyo nang ulitin ang ginawa ninyo. Baka makalimutan ko, magkaibigan tayo. Tay. Anong ginagawa mo dito sa labas? Halika na. Pasok na tayo. May problema ako. Ano bang problema, Totoy? Malaki. Malaki? Ano ba yan? Hindi ako marunong magsayaw. Sayaw? Sayaw. Kung saan tayo dadalhin, ha? Para sa pamilyang pera, ha? Katemi, bakit nakapila? Parang nagkakagulo sila. Parang namimigay ng pera yung magandang binibining yun eh. Pera ba yun? Oo. Halika, alamin natin kay Karame. Sige. Karame. Oh! Sino yung magandang binibining yan? Eh, ayaw magpakilala eh. Pero alam mo, mukhang pamilyar sa akin eh. Nabalitaan daw yung nangyaring sunog dito sa atin. Eh, nagpunta rito para magbigay ng tulong. Katemi, mukhang malaking pera ang pinamumudmod. tig-2,000 piso para sa mga nasunugan. Kung ako sa'yo, pumila ka na, baka maubusan ka pa. Aba eh, grasya yan. 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 Parang ganyan. Toto. Ganda. Ganda? Oh, sige, try mo. Step, foot, ano lang naman yan. Step. Tapos, ganun ulit. Yan. Salamat po. Salamat po. Nasunugan din po ako, magandang binibini. Ayun po yung bago kong tirahan, no? Para sa inyo po to. Maraming salamat po. Magandang binibini. Meron po sana ako ipakikiusap sa inyo eh. Meron po akong kaibigan, Totoy po ang pangalan niya. Nasunugan din po siya. Pwede po bang ako na ang kumuha ng pera niya para sa kanya? Totoy ho? Totoy Magtanggol? Kilala ho ninyo si Totoy? Hindi po. Narinig ko lang po yung pangalan niya. Saan ho siya nakatira ngayon? Sa akin ho nakatira yan, dito sa bahay na yan, oh. Pwede ko bang kunin yung ibibigay mo sa kanya? Pasensya na ho, pero yung mga nandito lang bibigyan ko. Ganun po ba? Maraming salamat po rito. Malaking bagay po to para sa amin.
Magandang balita ito para sa akin, Coach. Hindi ako makapaniwala na sa wakas ay mapapapayag mo si Totoy. May pangangailangan siya at pagboboxing lang ang solusyon. Kaya lumapit siya sa akin. Ano man ang dahilan niya, wala na akong pakialam doon. Ang importante sa akin, mahawakan ko ng muli si Totoy. Para naman sa ganun mapagkakitaan ko ng uli ang ulol na yon. Mabuti na lang, Tol, sa wakas. Tinanggap mo lang yung offer ni Coach Fredo. Alam mo, kami mga kaibigan mo rito, naniniwala kami na malayo at malaki magiging kinabukasan mo sa pagboboxing. Sana po. Kaya lang, paano yung isang trabaho mo? Ako naman huy, sinasanay pa lang ni Coach Fredo. Kaya papasukan ko pa rin. Bababa ko lang. Sige. Salamat, ha. Mukhang namili kayo, kumita pa. Alam mo, galing nga sa donasyon. May isang magandang binibini na nagbigay ng donasyon sa ating mga nasunugan dito. Akala ko nga nung una kakandidato masyadong bata. Pero talaga palang donasyon lang para sa ating mga nasunugan. Kaya Ang binibini? Bata? Sino yun? Hindi sila pakilala Ang balita ko, Manuel, ay galit sa iyo si Totoy. Kaya, paano mong mahawakan ang manuko? Sa pamamagitan mo, Coach. At sa pamamagitan nito, ang kontratang ito ang magtatali ng legal kay Totoy sa akin. Hindi ba talaga mawawala ang bulok na sistemang ito? Pwede kang mawala. Pero ang sistema, mananatili. Pakiusap lang, Manuel. Huwag mo sanang alisin sa ilalim ng pag-aalaga ko ang pagsasanay ni Totoy. Masusunod ang munti mong kahilingan. Dahil kayong dalawa ni Totoy ay pag-aari ko. Coach, si Totoy po. Oh, Totoy. Kausap ko kanina yung kaibigan ko sa Baguio. Kinukumbida tayo. Doon daw natin gawin ang training mo. Aalis ho tayo? Paano ho yung trabaho ko? Baka naman hindi lang trabaho ang inaalala mo. Siguro may babae kang ayaw mong iwanan. Sabagay, Totoy, naiintindihan ko. Lalaki ka. Kaya syempre, natural na may babae ka. Pero hindi yun dapat maging hadlang sa training mo.
Siya nga pala. May kontrata ako dito para sa atin. Kontrata ho? Yung pala ang plano mo, boss. Kaya pala hindi mo masabi sa amin yung dahilan kung bakit ayaw mong ipatira si Totoy. Nilalakad mo na pala siya. Ibang klase talaga to si Bossing. Bilib ako dyan eh. Pero, maloko kaya talaga natin yan si Totoy. Pero, parang wala kang tiwala kay boss. Boss, kaya nga ba talaga? Talaga si Turbo. Naturalmente, si Bossing yan eh. Pag nag-isip yan, sigurado. Di ba, Bossing? Kanina ko pa nga nililinis ito na mesa mo, boss eh. Mali-tali kasi. Malaki ang tiwala ni Totoy kay Coach Fredo. Kaya sigurado ako na hindi siya mag-iisip na iginigisa natin siya sa sarili niyang mantika. Gusto ko maging legal ang kasunduan natin. Coach, sapat na ho yung salita ko para sa kasunduan natin. Alam ko, pero mabuti na yung may kontrata tayo. Ayaw ko kasi na isa sa mga araw nito ay basta mo lang ako iwanan. Alam mo, Totoy, nadala na ako. Nangyari na sa akin, no? Kaya, mabuti na yung legal. Hindi ho ako marunong magbasa ng English. Totoy, abogado ko ang gumawa nito. Nakalagay dito ang lahat na napagkasunduan natin. Pirma mo na. Totoy, nagdududa ka ba sa akin? Pirma mo na. Saan mo ako pipirma ba? Dito. Alam ko, Miguel. Pero pera lang yan. At kaya ko namang kitain yan ulit dito. Tanggihan mo na lang. Ayokong umalis. Alam ko naman kung bakit ayaw mong umalis. Dahil kay Totoy. Ayaw mong magkahiwalay kayo, hindi ba? Miguel. Ana, naiintindihan ko. Anyway, tuloy yung press con para sa contract signing mo sa MGM bukas. Huwag kang mag-alala. Nakahanda na lahat ng networks at press people para sa press conference. Okay, darating ako. Sige, magpahinga ka na. Okay, bye. Bye. Siguro naman, narinig niyo ang usapan namin ni Ana. Alam niyo na gagawin. Apa. Siguraduhin niyo lang na ito ang press con na pag-uusapan ng lahat. At ito ang press con na hindi makakalimutan ni Ana. Diyan na lahat ng press na inimbitahan natin. Ready ka na ba? Sige. Malilate, wala pa siya dito pero darating na yun. Halika na, simulan na natin. Miss Pam, we're ready. Yeah. Good afternoon, everyone. Please have your seat po at magsisimula na ang press.
Everyone, please welcome Miss Ana Molina. Hello, good afternoon to everybody. I'm very happy to see all of you here. Hello. O, Miguel. Kamusta na yung pinapagawa ko sa'yo? Kumikilos ka ba? O hinahayaan mo lang talaga si Totoy at si Ana? Miguel, nangako ka sa akin na paghihiwalay mo si Ana at si Totoy. At handa akong tupakin ang pangakong yon. Paano pa sila, Miguel, mapapaghiwalay? Nagmamatigas ito si Ana. Magmamatigas pa rin ba si Ana kapag ang publiko na at ang mga tagahanga niya ang kumalaban sa kanya? Anong ibig mo sabihin, Miguel? Akong bahala. Malalaman niyo rin mamaya. Relax and enjoy the show. Excited po ako dahil may bago po akong contract Hello, Miguel. with MGM. Nagsisimula ng press con ni Ana. Bagong At album. nagsisimula na rin Siguraduhin po namin ang sa kanyang inyo na pagbagsak. gagandahan po talaga namin ang album. Okay, bye. Ana, may gagawin ka pa bang ibang project bukod sa gagawin mong album with MGM? Well, may mga ino-offer na commercials pero hindi ko pa alam kung ano ang tatanggapin namin. Excited lang ako with this album and then siguro gusto ko rin long vacation after this. Ana, sino mga kasama mo sa iyong bakasyon? Si Totoy magtanggol ba? Excuse me? Hindi ba boyfriend mo na siya? I'm sorry pero ang dress ko na ito ay para sa bagong kontrata ko under MGM. Hanggang kailan mo ba i-deny, Ana, ang pakipagrelasyon mo sa kanya? Ikinahihiya mo ba siya dahil isa siyang kriminal? Hindi ko siya kinahihiya. Pero magkaibigan lang kami na Toto. Magkaibigan? Makinig kayo lahat. May papakita akong video sa inyo. At Ana, gusto ko lang aminin mo sa lahat, Ana, kung anong totoo. Panoorin niyo to. Ayan. Yan ba ang magkaibigan? Naghahalikan at nagyayakapan? Excuse me, tama na to Sino nagbigay ng permiso sa'yo ipalabas yan? Patingin nga yan. Ana, gano'ng tagal ang relasyon niyo ni Totoy? Ako nagkakagulo sa presko ni Ano. Bakit nililim mo ang relasyon ninyo? Si Totoy ba ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang kasal mo ni Miguel? How romantic. Mahirap yan si Totoy. Parang Cinderella. Narili ka, Ana! Pumasok ka sa isang kriminal! Sino namin gusto sa'yo? Ano ba yan? Pinagtira pang mayaman at mahirap. Yan yung Totoy yung nag-hostage sa ospital kaya ayaw sa kanyang mga fans. Mali naman yung mga fans, no? Bilib nga ako dyan kay Totoy. Tama naman yung ginawa niya eh. Niligtas lang niya yung buhay ng anak niya sa ospital. Yan ang tunay na lalaki. May paninindigan. Kaswerte naman ni Ana. Mayaman at may Totoy pa. I'm very, very sorry for what happened. At sorry na late ako. Kung maaga lang ako dumating, baka hindi ganun ang nangyari. Babalik pa po ba si Ana Molina para ituloy ang press con? Hindi na. Nasabi na ni Ana lahat ng gusto niyang sabihin. Kaya tapos na ang press conference. Maraming salamat sa inyo lahat. Miguel, gusto mo ba si Totoy magtanggol para kay Ana Molina? Mga fans ba ni Ana Molina yung nanggulo kanina? Anong mangyayari sa mga nanggulo kanina? Kakasuhan ba sila? Maraming salamat sa inyo lahat. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh? Ano ba ang mukhang iyaharap Gillette ng ate Ana mo sa mga tao? Ha? Ano ba? Puwisit kayo? Sino ba naman kasi ang hayop na reporter na yan at nalalaman niya yung tungkol sa inyo ni Totoy? Ate, Ako yung ate mo nga. ka lang. Andiyan si Kuya Totoy. Nasaan siya? Ana,
Napanood ko yung nangyari. Ayos ka lang ba? Alam na ng lahat ng tungkol sa atin. Nakakontak na ba si Ana Molina? Kumusta na siya? Nasa bahay na siya ngayon. Anna's fine. And hindi naman siya nagkaroon ng sugat dahil sa nangyaring insidente. Ano ang nangyari sa mga nambato kay Ana kanina? Magdidemanda ba si Ana? Mga fans nga ba ni Ana yung mga nanggulo? Oo, mga fans ni Ana ang nanggulo. At alam nyo, malaking utang na loob ni Ana sa mga tagahanga niya. Alam niya na hindi niya ma-achieve ang success na meron siya ngayon, kundi dahil sa support at pagmamahal nila. Pero ang ginawa ng ilang sa mga fans ay maling-mali. Kaya nakadetain sila ngayon. Ganun pa man, hindi na magsasampa ng demanda si Ana. Ibig sabihin ba sa nangyari, ayaw ng mga fans ni Ana kay Totoy magtanggol para sa idol nila? Alam nyo, hindi ko alam kung anong opinion ng mga fans niya. Eh, ikaw, Miguel, gusto mo ba si Totoy para kay Ana? Pero hindi ba sumama ang loob mo kay Ana nang hiwalayan ka niya para kay Totoy? Alam nyo, sa akin lang, kung anong mas makakabuti kay Ana at kung saan siya masaya. Doon ako. Maraming salamat. Alam ko nasaktan ka. Ang kapal naman ang mukha mo! Ha? Nakuha mo pumunta sa babae namin! Punyeta ka! Nagdahil sa'yo! Nasisira na ang karyana ko! Tama, nanay! Walang iya kang bayas na ito! Bayas na bayas! Ligat ang sa'yo! Kalmahin niyo nga po yung sarili niyo! Ito, sinobrahan ko na yung bayad sa inyo dahil magaling ang ginawa niyo kanina. Nagulat silang lahat nang tinapunan niya ng tubig si Ana. Kawawa naman si Ana. Basang-basa siya. Ngayon, sigurado akong nagsisisi na si Totoy. Iniisip niya galit na galit sa kanyang taong bayan. Hay nako, sinabi niyo pa. Siya nga pala, boss. Kung wala ka na ipag-uutos sa amin, mauna na kami. Sandali. Tandaan niyo, pag tinanong kayo ng ibang reporters, pagdiinan niyo ang pagiging kriminal ni Totoy. Malinaw? Marinaw, boss. Mauna na kami. Thank you. Ikaw pala ang utak ng gulo sa presscon? At... Opo. Binayaran mo yung mga tao? Pinagpanggap ko sila na tagahanga ni Ana. Gusto kong magsisi si Totoy at si Ana tungkol sa relasyon nila. Pero, kung talagang mahal ni Ana si Totoy, aba, ipaglalaban niya ang pagmamahal na yon. Kahit na anong sabihin ng mga tao. Kung talagang mahal ni Totoy si Ana, hindi siya papahayag na masira ang pangalan ni Ana Molina nang dahil lang sa kanya. Ana,